Oops, don't scroll it yet because it's time for Fast Break! Mga ka-Fast Break, sa hirap ng buhay ngayon, mayroon pa ba kayong hope and security para sa affordable housing at mababang gastusin sa basic utilities tulad ng kuryente? Tara, pag-usapan natin yan. Alam niyo ba na may discount sa electricity bill ang mga kababayan nating kapos sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy? Pero ano nga ba ang mga mekanismo nito at sino ang qualified dito? So yung Lifeline Rate Subsidy natin, ito is yung programa natin katuwang ang DOE, Department of Energy, and ERC, Energy Regulatory Commission, para mabigyang diskwento yung ating mga 4-piece beneficiaries pagdating sa kanilang bills sa kuryente. Kung yung nakonsumo ng ating beneficiary na kuryente ay nagfo-fall within the 0 to 50 kilowatt hours, ibig sabihin nun, 100% or free. Yun yung zero talaga yung babayaran niya. Pero kung mag-fall siya from 51 to 70 kilowatt hours, 35% yung kanyang madi-discount. Then kung 71 to 100, ito naman is 20% lang yung kanyang madi-discount. Dahil nga magkakasama na sa programang ito ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission at DSWD, hindi na kailangan pumila o mag-apply ng ating 4-piece beneficiaries. Tama po ba ito, Sir Arnold? Hindi na pipila yung ating mga beneficiaries para lang i-avail yung subsidy dito sa kuryente. Ang kailangan lang nila is magpunta doon sa mismong provider ng kuryente, then i-present lang nila yung kanilang bill, then automatic po pag magbabayad sila, ma-discount na yung kanilang subsidy. But wait, there's more. Yes, meron pa. Ito naman ang pabahay para sa mga 4-piece beneficiaries ng DSWD. Ganito kasi yan, nakipag-partner ang DSWD sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa pambansang pabahay para sa Pilipino o ang tinatawag nating 4PH program. At katuwang din natin dito ang Pag-ibig Fund. Pero anong habang level ng 4Ps ang qualified dito? Ang kinikater po natin dito or yung mga beneficiary po natin dito sa programang ito ay ang mga 4-piece beneficiaries na kasalukuyan ay nasa level 3 or ito yung tinatawag nating self-sufficient na mga beneficiaries na kung saan sila yung mga na-identify natin or na-assess natin na may kakayanan ng magbayad noong monthly amortization. Sir Arnold, magkano naman ang maaaring bayaran sa bahay kada buwan? As to kung magkano is depende po ito doon sa bahay na makikita ni beneficiary. Ang proseso po kasi nito is si beneficiary mismo yung maghahanap ng bahay na gusto niyang i-loan. Then yung bahay na yon is isasangguni niya kay Pag-ibig for the assessment kung magkano yung amount or presyo noong kanyang ilo-loan na bahay. Then once na meron ng computation si Pag-ibig, i-share naman or ipapadala ni Pag-ibig kay DSUD para naman makompute na kung magkano yung adjustment or ito na yung makikita natin yung subsidy. So, ang karaniwan is 50% yung presyo. Recently lang, yung nagiging monthly amortization ng isang beneficiary doon sa kanyang inavail na bahay is around 1,900 pesos per month na lang. So talaga naman na ang Lifeline Rate Subsidy at 4PH ay makapagbibigay ng seguridad at pag-asa sa bawat Pilipinong higit na nangangailangan. Malaking tulong ito doon sa kanilang mga personal na pangangailangan kasi instead na ipambabayad pa nila doon sa kuryente or sa bahay mismo or upa, mapupunta na sa mga pangangailangan nila personally like pandagdag pagkain, pandagdag sa kanilang mga gastusin para sa pag-aaral ng mga bata. Ang Lifeline Subsidy at Pambansang Pabahay para sa Pilipino ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa pamamagitan ng whole of government approach, magkakaroon ng access ang bawat Pilipinong higit na nangangailangan sa affordable housing at maibsan ang kanilang gastusin sa bahay tulad ng electric bill. And that's it. I hope marami po kayong natutunan sa episode na ito. See you again next week para sa Fast Break!